Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kritikal ang buhay ni Marites matapos itong saksakin ni Olga. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa FPJ's Batang Quiapo. Mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Tinupad na nga ni Boss Divina sa grupo nila Tanggol ang pangako niyang ipapakita niya sa lahat ng properties niya kay Tanggol. Labis ngang natuwa at namangha sila Tanggol nang makita ang magiging opisina di umano nitong sila Tanggol. Nagwika si Peng dito kay Tanggol. Nasukatin na ni Tanggol ang upuan niya. Bagay na bagay daw kay Tanggol na magkaroon ng isang opisina. Tuwang-tuwa naman at napapahiyaw ang mga kaibigan ni Tanggol. Sa bahay ng mga dimagiba, nakita ni Roda na malungkot ang kaibigan niyang si Marites. Kaya nagtanong si Roda kung bakit malungkot si Marites. Dito na nga sinabi ni Marites na wala na si Camille at ang magiging apo nila sana kay Camille. Nagimbal si Roda sa balitang sinabi ni Marites. Nalaman ni Rigor na wala na si Camille at ang magiging apo nila kay David. Galit na galit si Rigor. Sinisi ni Rigor si Marites. Nagsabi si Rigor na bakit hindi alam ni Marites na umalis ng bahay nila si Camille. Dagdag pa ni Rigor na responsibilidad din ni Marites si Camille at ngayong wala na nga daw si Camille ay wala na din ang magiging apo nila. Dinamaya naman ni Roda ang kaibigan niyang si Marites dahil nagluluksa si Marites. Isa pa nga ay sinisisi pa ito ni Rigor sa pagkawala ni Camille at ng magiging apo nila. Umuwi naman si David sa bahay ng mga dimagiba para magpanggap na nagdadalamhati sa pagkamatay ni Camille. Umarte si David sa tatay niyang si Rigor. Nagwika si David na wala na daw si Camille kaya wala nang silbi ang buhay niya. Habang nakayakap sa tatay niyang si Rigor, nagpaniwala naman si Rigor sa anak niyang sinungaling na si David na talagang nagluluksa ito sa pagkawala ni Camille. Nagwika si Rigor na hindi daw nagkulang si David sa mag-ina niya dahil ginawa daw ni David ang lahat para mabigyan ng magandang buhay si Camille at ang magiging anak nila. Hindi naman makapaniwala si Santino at si Marites sa nangyari kay Camille. Nagsabi si Santino na hindi niya akalain na mangyayari ang bagay na yon kay Camille. Ganun din si Marites. Nagsabi si Marites na malakas ang kutob niya na hindi aksidente ang nangyari kay Camille. Hindi naman alam nila Marites na nakikinig si David sa usapan nilang dalawa ni Santino sa mansyon ng mga Montenegro. Habang nag-iinom ang mag-ama na si Don Julio at Ramon Montenegro, nagsabi si Ramon na uutusan niya ang mga tauhan niya para lang hanapin si Marites. Nang sa ganun daw ay makausap niya ito tungkol sa anak nilang si David. Narinig naman ni Olga lahat ng pinag-uusapan ni Don Julio at Ramon. Kinakabahan si Olga dahil ipapahanap na ni Ramon si Marites sa mga tauhan nito. Nagwika si Olga na kailangan niyang unahan ang mga tauhan ni Ramon na mapuntahan si Marites bago pa ito mahagilap at matunton ng mga tauhan ni Ramon. Nagwika si Olga na papatayin niya si Marites at ito na daw ang huling araw ni Marites dahil kapag napatay na niya si Marites ay parang naipaghiganti na daw niya ang anak niyang si Samantha. Sa pwesto ni Marites, habang nag-uusap si Marites at si Tinding, dumating si Olga. Nag-disguise si Olga para hindi siya makilala ni Marites at ng kung sino mang tao. Sinugod niya agad si Marites at sinaksak sa tagiliran.
Agad namang tumayo si Tinding para tulungan si Marites. Nakatakbo naman din agad si Olga palayo. Nang hingi ng tulong si Tinding na dalhin si Marites sa malapit na ospital. Humanda na sa pagbabago ng buhay ng grupo nila Tanggol. Makikilala na din ang bagong Tanggol dahil magsisimula na silang yumaman. Kinausap ni Boss Divina sina Tanggol. Nagwika si Boss Divina. Ngayong nag-iba na daw ang mga buhay nila Tanggol. Dapat daw ay mag-iba na din ang mga katauhan nila. Pinagbihis ni Boss Divina ang grupo ni Tanggol ng magagarang mga damit. Tuwang-tuwa naman sila nang makita si Tanggol na suot ang magandang damit. Nagsaya ang grupo nila Tanggol. Nilibot pa ni Boss Divina sila Tanggol sa iba pa nilang mga lupain. Sumakay sila Tanggol sa yate na pagmamay-ari din ni Boss Divina. Nagwika si Tanggol na malaki pala ang lupain nila Boss Divina, na sana daw ay mangyari din kay Tanggol ang nangyari sa kapalaran ni Boss Divina. Nagwika naman si Boss Divina na makakabili din si Tanggol ng mga bagay na katulad kay Boss Divina at baka mas malaki pa dahil dito na daw nagwawakas ang kahirapang pinagdadaanan ni Tanggol. Pinasubok ni Boss Divina kay Tanggol ang helicopter na pagmamay-ari din niya, pati na din ang mga jet ski. Tuwang-tuwa ang lahat ng grupo nila Tanggol sa yamang tinatamasa nila ngayon dito kay Boss Divina. Inenjoy nilang lahat ang nangyayari sa kanila ngayon kasama sila Boss Divina. Nagwika si Tanggol na pag-uwi nila sa kanila ay tinitingala na sila ng mga tao sa paligid nila. Kaya hanggat nasa malayo pa sila ay lubusin na muna nila ang oras nila at magpakasaya sa mga bagay-bagay sa paligid nila dahil magsisimula na sila sa panibagong buhay nila, ang buhay ng isang mayaman, gaya ng mga pangarap nila at pinangako nila sa sarili nila na magiging mayaman din sila at tinupad yon ni Boss Divina, kapalit ng diamante na pinagkatiwala ni Tanggol kay Boss Divina. Sama-sama silang yumaman dahil sa ginawa nila at hinding-hindi na sila papayag na bumalik pa sa pagiging mahirap. Kaya gagawin nila ang lahat para ingatan ang yaman na pinagkaloob sa kanila ni Boss Divina. Kailan kaya malalaman nitong si Ramon na hindi niya tunay na anak si David? Kailan kaya malalaman ni Tanggol na hindi si Rigor ang kanyang ama? Ano kaya ang mangyayari kay Marites? Makakaligtas kaya si Marites sa ginawa nitong si Olga? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa FPJ's Batang Quiapo. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.